Jerry Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. At dumating na. Na naman. Dumating na po ang araw ng pagpili ng susunod na PNP Chief. At ito nga po ay pinangalanan na ang pang-31 hepe ng pambansang pulisya. Tumutugon sa pangalang Major General Nicolas Torre III. Naging maingay ang pangalan ni Torre simula ng pangunahan niya ang paghalughog sa KOJC compound sa Davao City para dakpin si Pastor Apollo Kibuloy na sinundan ng pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si General Torre po, 54 anyos, naging director ng Quezon City Police District at Davao Regional Police Office. Ang kauna-unahan. Ano? Kauna-unahang graduate ng Philippine National Police Academy na maupo bilang hepe ng PNP. At siya ay meron pang natitira sa panunungkulan sa serbisyo bago magretiro na 1 taon at 9 na buwan. Bukod kay Torre, formal na ring itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si UP College of Law Dean Darlene Berberabe bilang bagong Solicitor General. Jose Ramon Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development at Shirley Agrupis. Si Shirley Bilang bagong chairman ng Commission on Higher Education. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Totoong Friday na ho ito. Ngayon po ay Mayo, 30. What? Tingnan mo nga naman, ano? Sweldo pala. Payday Friday! Payday Friday. Aba, kaya nangangiti na siguro ang mga misis. Biyernes 30 pala ngayon. Oo. Dapat ngayon na, yung mga may pasok pa ng Sabado,
Ayun, baka nga bukas ang Bukas pa. sweldo eh. Pero karamihan okay yan. Ngayon na. Yan ang mga pasweldo ngayon, kumbatsero, ay may cut-off yan eh. Oo. Hindi naman sweldo para sa araw na to yan eh. Oo, yan yung ipinagtrabaho mo na nung May 1 to 15. May 1 to 15. Normally, ganun, kumbatsero. O kaya yung iba naman, ang cut-off dyan ay 20. Ayan. Yung iba naman, ang cut-off niyan, 25. Ayan. Ayan, alam niyo na. Iba-iba na yan. Iba-iba yan. Depende yan. Basta Hindi yung susweldohin ngayon, hindi nyo ipinasok mo ngayon. Ayan. Siguradong may matatanggap. May matanggap. Kapag ikaw ay nagtrabaho. Yun. Pero kung ikaw ay hindi nagtrabaho, hihila-hilata ka lang dyan. Ano, ba't ka At aasa? naghihintay ka na naman ng ayuda. Ba't ka aasang may matatanggap ka ngayong payday Friday? At wala naman ng eleksyon. Wala na. Tapos na. Panahon na ng pagbawi. Panahon na ng pagbawi sa mga ginastos sa inyo. Sa inyong mga tumatanggap. Narinig ako kung Bachero, isang congressional district. Ang ginastos, 1 bilyon. Wow. Grabe. 1 bilyon, natalo pa. Oo. Natalo pa. Natalo, kumbachero. Yun. Ibig sabihin, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon ay pera-pera. Hindi, pera din. Kasi pera din yung pinanlaban ng incumbent. Na billion din. Billion din, kumbachero. Ay, sus, Mario. Kaya sabi ko, antindi nito. At congressional district lang yun, kumbachero. Oo. Saan ba yan? Sa Nueva Ecija ba yan? Hindi, sa north. Bandang north. Bandang north. Northern Philippines. Northern Philippines. So isipin niyo yun, kung 1 billion, paano yung natalo, bahala na siya kung paano niya babawiin yun sa kung hanap. Pero yung nanalo, sigurado. Ako, yayariin kayo nun. Kaya, naku, inang. Ano? Pag ganyan na talaga. Sino ba ang makapagpapatupad ng pagbabago sa sistema natin na yan? Baka sakali, kumbachero, mga bata. Oo. Total naman ang binabanggit dito sa nakaraang eleksyon na to. Baka yung sa survey na nakasulat na undecided. Undecided sila yung mga bata, yung mga millennials at mga Gen Z. Mga millennials and Gen Z. Ang mga millennials and Gen Z, yan ba ano ba yan? Mga 19 anong 19 ba ipinanganak yung mga millennials? Mga 1980s yan, kumbachero. 80s. Tama, 80s. Pataas. Tapos yung mga Gen Z, yung mga sila Zoe. Ayan, mas may edad ng konti kila Zoe. Tayo ba, Gen X? Gen X yata Gen X tayo. May mga iba-ibang generation. Pero kung napag-uusapan yung generation, si Mother Boomer. Baby boomer. Napag-uusapan niya mga generation. Palagay ko yung generation natin, kumbatsero, ang pinaka maraming karanasan. Totoo. No? Pag-usapan, doon lang ho sa pag-unlad ng teknolohiya. Lalo na ng communication. Inabot natin ang panahon ng RCPI pa lang, mga ganon, yung telegrama. Hindi ikwento mo sa mga bata ngayon, hindi na nila alam yan. Naalala ko nung minsan may pinadala ako ng telegrama sa Korea dahil ang mahal bawat letra bayad letra, tama. Bawat letra bayad. Alam ni Chris Nulod yan. Si Chris Nulod, andyan daw sila ngayon sa anong lugar ito dyan, sa San Diego. Sila raw ay nasan dyan sa San Diego, Lian, Batangas. Akala ko naman babatiin ko pa naman sana ng magandang hapon ng mga taga San Diego. Siya raw ay Gen X. Gen X din. Tama. Sa panahong ang komunikasyon pa lang noon kapag meron kang gustong pasabihan yung mabilisan sa Metro Manila, ikaw ay halimbawa nasa Samar o sa Katarman, Samar. Telegrama ang gagamitin mo. Per letra, bayan. Dahil sa halimbawa may namatay. May namatay. Kailangan yung sasabihin mo pinakamaikli at maiintindihan. Halimbawa, ang mensahe namatay si Lolo. Namatay si Lolo. Yung namatay, ilang letra yun? 7 letra yun. Ano na lang, patay. Patay. Hindi lang patay. Ang lalagay mo, 4 letters lang. Dedo. Dedo. Lolo.
Ganun. Uwi. Ikaw, uwi. Naging Barok. Sardinas sa kasi barok. Ganon, no? Tinan mo yung panahon na yun, ano? Tapos dumating ang panahon na nagkaroon na ng, ano ba sumunod? Telepono. Teleponong landline. Yung alam nating landline ngayon. Takot kang tumawag sa telepono kasi tatanong mo na, ano ba to? Collect ba to? Collect. Kapag long distance, ano? Collect ba to? I-charge na ngayon. Collect. Di tatawagan yung collect. Hindi. Ayaw tanggapin kapag siya magbabayad. Kaya, talaga. Noong araw, inabot natin yan. Tapos yung, ano pa ba? Sa communication lang tayo, telepono, tapos... Pagtawid nun, beeper. Beeper. Pocket bell. Pocket bell. Isikol, saka pocket bell. Isikol, saka ang yayabang nung may pocket bell. Nakaganyan yun. Ang yayabang yan. High school yata ako noon nung may mga kaklase na akong nagpa-pocket bell. Tsaka malaki yan dito eh. Tapos kung magtatakin yan, tapos may sinturon. Tapos nakapaipit sa sinturon yung beeper niya na yun. Oo naman. Sigang-siga ka nun. Pagka naka-beeper ka. Tapos dumating na itong Nokia. Dumating na ang cellphone. Yung Dumating Nokia na pakonti-konting text. Hindi nga natin ginagamit yung text dun eh. Oo, dahil... wala naman. Pagka nag-text ka, yung tinext mo, hindi naman niya mababasa. Oo. Kaya... Saka ang mahal ng text nun. Per text ang bayad nun. Tapos, bago yung maliliit na cellphone, nakita nyo ba yung cellphone ng... X-Telcom. Yun pa mga pinakauna yung X-Telcom, yung malalaki. Ultra Slick. Yung yes. ganyang kalaki ho na parang panggadgad ng yelo, ng halo-halo, pero mahaba. Mahaba yan. Tapos yung antena nun ay matigas na kulay itim na mahaba-haba. Correct. At may kilala nga ako eh. Ginamit sa kanya yun eh. Nahuli siya ng misis niya. Ganun? Na may kausap sa telepono. Hindi niya alam. Nasa likod na pala niya yung misis niya. Pagharap sa kanya. Ipinukpok sa kanya. Ay, grabe. Ang laki nun. Laki ng bukol dito. May ganun na pala. Nakikinig sa atin yun. Mamaya magte-text na yun kung sino yun. Hindi congressman yan, ha? Hindi congressman ito. Hindi congressman. Media man. Media man? Media man ito, kumbatsero. Hindi sexy yung, hindi sexy star yung tinawagan niya. Mukha nga sexy star. Oo. Ngayon, sikat na sikat yung isang congressman. Ayun, tapos sumunod na yung pagandahan na ng cellphone. Alam mo, dito... Teka muna. Communication, nakalimutan natin yung pagtatawag ka, gusto mong kausapin si Mister sa Saudi. Ikaw ay nandito sa Pilipinas. Alam mo ang ginagawa? Ano? Magpapadala ng cassette recorder. Cassette. Di ba? Magte-tape si Mrs. Pero matagal yun. Magte-tape si Mrs. ng kanyang mensahe. Siyempre, patutulugin muna ang mga anak bago siya mag-record. Mahal. Mag-iisang taon na pala mula nung umalis ka. Pinaka malungkot na oras ng araw ko yung ganitong gabi, tahimik. Mga alas 9. Mga kasama. Tulog na ang mga kasama ko na lang, mga kuliglig. Tulog na ang mga bata. Mga kuliglig. Naalala ko nung nandito ka. Pagka ganitong oras, naka-duster na ako. Naka-rollers na ako. Ayan. Tapos bagong paligo. Yung Tapos may biglang kakato, ipopox mo na. Post mo na. Ano ba? Nagre-record ako. Kaya maingay. Nagre-record dito Nagre-record dito. Isipin nyo, ano? At tapos, yung pong recording na yon at kung ano-ano pang aabot na sa kalaswaan ang kwento ni Mrs. o ni Mr. Si Mrs. na nalulumbay. Nangungulila. Sa gitna ng magdamag. Sa yakap at halik ng kanyang minamahal na esposo. Pag pinadala yon,
taking ka naman. Pag nakarating mga 3 buwan. So, Koreo yun. Koreo. Mga 3 buwan. 3 buwan bago buwan makarating. yun. Bago makarating eh. Maglalakad lang yata yung tape na yun papuntang Saudi eh. Alam na alam ni Daddy Lando Velasco. Oo nga, si Daddy Lando. Dahil yung biyanang ko OFW dyan sa gitnang silangan. Ay, Vic Lima. Alam na, sabi na nga ba, nakikinig si Vic Lima eh. Bakit ikaw ba yun? Ikaw ba yun, Vic Lima? Wala naman ako sinasabi Eto na, pagka dumating na, namumula na kagad, nagbablast na kagad. Nung nakita ni OFW, ni Daddy, yung kaset. Nako, sabik na sabik yan. Sabik yun. Uy, merong may tape. Kinakantsawan na siya ng mga kasama niya nun. Uy, tape. Parinig naman. Nako. Ayun na, kumbadyar. Tapos pagka nasa kwarto na siya, may kakato. May nakikinig dito. Isipin nyo yung kaswerte ng Gen X na naranasan ng lahat ng yan hanggang sa ngayong umabot sa panahong lahat nandiyan na. Yung text na lahat. Libre na ang text, yes. Yung long distance dati na hindi ka pagkamahal-mahal na long distance o kaya overseas call. Umabot pa kung batsero na alala mo na nag-uumpisa itong internet, may Yahoo calls eh. Yahoo calls. May Yahoo calls eh. Tapos diba? yung mga makikipag-usap ka. Kaya lang yung dial-up mo. Yung dial-up mo yung internet na connection mo sa PLDT. Dial-up. Napuputol lagi. Napuputol lagi. Mabubusit ka. May kausap ka sa... ayun, ganun. Inabot din natin. Pero tingnan nyo ngayon, napakagaan na. Libre na lahat. Kahit nasa South... ngayon nga eh. Hindi na nami-miss nung mga anak o ni Mrs. yung kanyang mister eh. Hindi na. Parang nandyan dahil lang. araw-araw din silang magkausap. Naka-video pa. Magka-video pa. Totoo. At sa magdamag... Pag sila'y matutulog, para silang magkatabi. Talaga naman. At dati kasi pagkatawag, tawag lang eh. Ngayon, hindi ka na makapagkakaila, mister, kung nasaan ka. Video call mo. Video call mo. Video call. Biyasan ka na naman. Dati sasabihin, dito ako sa may meeting kami. Ganun ba? Video call mo. Patay ka na. Mga kumpanyero ng bayan. Ang daming nakaka-relate sa atin. Bakit? Yan ang pinakamaswerteng henerasyon, itong Gen X. Tingnan nyo na yan. Gusto ko sabihin maswerte sila, pero sa isang banda, gusto ko rin sabihin na ang dami nilang mga karanasan na hindi na nila mararanasan. Itong mga bagong batang ito, kasi yung mga pinagkukwentuhan natin, halimbawa lang kung batsero yung paglalaro lang na para may obligasyon kang maglaro sa labas. Pagka walang kuryente, pag walang kuryente, ang mga bata nasa labas nagkaharantaga dahil sa ilalim ng buwan, ng liwanag ng buwan. Maglalaro ka ng taguang pung ng nagsisipa kahit gabi. Luksong-baka. Kahit gabi. Alam ni Kuyang Elmer Ngoyan, pinagkakailapan na hindi daw niya alam tong Kuya Elmer, ayan na. Sabi nitong si Den Macaranas, sa Walkman isasalang yung tape. Yun, Walkman. Para siya lang ang nakakapakinig. Para siya lang nakakapakinig. Diba? Napakagandang mga karanasan. Kinukwento na lang natin sa ating mga anak at sinasabing ang ganda yung pinaghirapan ng henerasyon namin. Yung pinaghirapan ng mga naunang henerasyon pinakikinabangan na ngayon. At akalain mo bang aabot tayo sa AI? Tingnan nyo na. Umabot yung Gen X. Yung Gen X. Aabot sa AI. Tingnan nyo na. Dati hirap na hirap tayo. Yung simpleng sasabihin sa iyo ng teacher mo na gumawa ka ng isang English article. Gumawa ka ng essay. Nako, halimbawa kung say 2,000 words. Nag-iisip ka na ng mga words na paulit-ulit na lang para lang umabot sa 2,000 words. Ngayon, ChatGPT. Siya na inuutusan mong magsulat para sa iyo. Ibibigay mo na lang yung mga gusto mong data. Tama. Nako, nanang ko po.
Pero masarap yung henerasyon natin. Pinakamasarap. Pinakamasarap. Mamaya. Itutuloy po natin yung huntahan na yan. Total, Friday naman Friday ngayon naman eh. Si Bernabe Hernandez, party line. Naku, inabot ko yung party line na yun. Ay, party line, pakibaba muna. Anthony Taber. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Diapsihun, 6:24 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, Mayo 30, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga estudyante sa pampublikong paaralan may libreng sakay na sa Makati. Rollback sa presyo ng LPG sasalubong sa June 1. Dating Congressman Arnie Teves balik Pinas na matapos ipa-deport ng Timor-Leste. Nakatakdang petsa sa pagbasa ng articles of impeachment laban kay VP Sara ipinagpaliban ng Senado. DOST Secretary Renato Solidum, highest paid na member ng gabinete ng Pangulong Marcos. Uy, Kong Angel. Kaso ng MPAX nakarating na sa Cebu. Unang kaso na itala sa Talisay City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. Bumili ang Makati City Government ng 6 na bagong bus para sa ilulunsad na libreng sakay para sa mga estudyante ng pampublikong paaralan. Ayon kay outgoing Makati Mayor Abby Binay, iikot ang mga bagong bus sa mga pangunahing barangay upang maghatid at sumundo ng mga estudyante sa mga public schools. Tugunan niya ito sa araw-araw na suliranin sa pagkukommute at upang mabawasan din ang pagiging late at pagliban ng mga estudyante lalo na mga batang kinakapos sa pamasahe. Ayon kay Mayor Binay, magtatakda sila ng mga pick-up at drop-off points habang tiniyak din niya na makatatanggap ang mga magulang ng real-time update sa kinaroroonan ng estudyante dahil sa merong GPS. Ganda. May tracking system. Ayos, Good news, sasalubungin po ng rollback sa presyo ng LPG ang unang araw ng Hunyo. Ayon kay Regasco President Arnel T., nasa pagitan ng piso hanggang 4 pesos kada kilo ang posibleng maging rollback sa presyo ng LPG. Ito kaya ay dahil sa nanalo yung LPGMA? Dapat bumaba. Katumbas ito ng 11 piso hanggang 44 pesos na tapya sa presyo ng kada 11 kilogram na tangke. Ayun, sabi ni T, ang pagbaba ng presyo ng LPG ay bunsod ng mababang demand tuwing panahon ng tag-init. Samantala, meron ding katiting naman na rollback sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng mga oil companies, base sa 3 araw na trading, 0.05 centavos kada litro lang ang magiging tapyas na halaga ng gasolina. Habang ang pagbaba naman sa diesel ay baka 28 centavos naman. Ayun. 39 centavos at sa kerosene ay 28 centavos. Ayun. Alas 6:31 na ng umaga, Ate Margie Santiago, naimbag bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Balik Pilipinas na si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. matapos na ipa-deport ng pamahalaan ng Timor-Leste. Pasado alas 11 kagabi na lumapag sa Villamor Air Base ang eroplano ng Philippine Air Force na sinakyan ni Teves kasama si NBI Director Jimmy Santiago at iba pang otoridad.
Mula sa Villamor Air Base, idiniretso naman si Teves sa headquarters ng NBI sa Pasay para sa medical examination at booking procedure at doon na nagpalipas ng magdamag. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo habang sangkot din siya sa iba pang insidente ng patayan sa kanilang lalawigan. ACS Balita. Alas 6:32 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, matanama mo diha, gising na ba kayo? Walang lugar ang terorismo sa bagong Pilipinas. Ito ang tahasang sinabi ng Anti-Terrorism Council kasabay ng pagkilala sa sanib puwersang hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas sa Timor-Leste para maiharap sa hustisya si dating Congressman Arnie Teves. Ipinabot ng Anti-Terrorism Council ang komendasyon sa pamahalaan ng Timor-Leste dahil isinaalang-alang nito ang bigat ng kaso at potensyal na epekto sa regional security. Ang hakbang-anya ng Timor-Leste ay alinsunod sa international cooperation and ASEAN solidarity na itaguyod ang rule of law. Si Teves at 12 iba pa ay tinaguriang leaders ng terrorist organization alinsunod sa Section 25 ng Republic Act 11479 o itong Anti-Terrorism Act of 2020 dahil sa mga pagpatay at karahasan sa Negros Oriental. Alas 6:33 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Ipinagpaliban ni Senate President Cheese Escudero ang nakatakdang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una itong itinakda sa June 2, ngunit inilipat ang petsa sa June 11, alas 4 ng hapon. Paliwanag ni Escudero, layo ng paglilipat ng petsa sa pagbasa ng Articles of Impeachment na mabigyan muna ng prioridad ang ilang mahalagang panukalang batas na kabilang sa legislative agenda ng 19th Congress. Bukod dito, idinahilan din ni Escudero ang mga bagong presidential appointments na kailangang kumpirmahin sa nalalabing mga araw bago ang adjournment. Ilang aplido ng mga senador at kongresista at maging pangalan ng bake shop ang napabilang sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds mula kay Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Deputy Majority Leader La Union Congressman Paulo Ortega ang mga pangalan ng mga individual na hango sa apelido ng mga senador. Ito'y sina Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Dayan Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Aplegate Estrada, at Denise Tanya Escudero. Ang mga ito, bold star. ang mga ito umano'y mga benepisyaryo ng OVP Confidential Fund kasama ang kapangalan ng isang bake shop na may pangalan namang si Canor Adrian Contis. Alas 6:34 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Naglabas ang Commission on Audit o COA ng listahan ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos at kung magkano ang kanilang tinanggap na sahod sa buong 2024. Sa nabanggit na report, makikita sa website ng COA nakasaad na pinakamalaki ang natanggap na sahod at allowances ni DOST Secretary Renato Solidum noong nakalipas na taon. Meron po siyang net pay, neto to net pay, labas na lahat ng babawas dito, mga deductions. Net pay na Congressman Angelo Palmones, pakinggan mo ito mabuti, 6.38 million pesos. Yan yung sweldo. Sweldo at allowances. Yung kita. Hindi na Hindi pa yung sahod. Baka hindi pa na-audit ng COA. 6.38 million o mas malaki kumpara sa kanyang tinanggap na 6.06 million noong 2023. Batay sa audit breakdown ay 3.43 million ang naging basic salary ni Solidum sa buong isang taon bilang kalihim ng DOST. Habang may allowance din siya na 1.5 million at halos 1 milyong bonus, incentives at benefits. Ang totoo po nun mga kababayan, just for context, kumbachero, no?
Baka nga nalalakihan kayo sa 6.38 million para po sa isang kalibre ng Secretary Solidum na kung magtatrabaho po to sa mga private corporation yung 6 million na yun baka bonus lang po yun. Baka signing bonus lang po yun. Kumbaga pinag-uusapan lang natin dahil government official siya. Kaya mahirap pong manghila ng opisyal ng gobyerno o mamamasukan sa gobyerno mula sa private sector. Maliban na lang kung ang iniisip nung nasa labas na papasok sa loob yung binanggit mo kanina. Yung may kita pa, may sahod pa, may tongpats pa, may komisyon. Kung gano'n ang pag-uusapan, baliwala po talaga ito. Yung 6 million na yan, ano lang yan? Katiting lang yan. Pangkapi lang yan. Kabilang din daw po sa top 5 highest paid cabinet members sina CHED Chairperson, outgoing CHED Chairperson, Prospero de Vera III, Kapopoy. Si Kapopoy, Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya, 5.28 million, DSWD Secretary Rex Gatchalian, 5.19 million, at Labor Secretary Benny Laguesma na mayroon ding 5.19 million pesos. Susunod! Dito po! Uy, ano ito? Pati si Elon Musk nag-resign na rin. Nagsumiti rin ng courtesy resignation. What? Kay BBM. Ano? Nanong malyari. Sabi? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. 6:38. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS mahabol pa dito eh. Sabi ni Ate Margie, tawa ho kami ng tawa sa Lolo Dedo. Yung crossline daw nagsisigawan ng phone number para magtawagan sa party line. 1-on-1 at CB radio din po. Ayun. Yung CB radio. Yan lang sa ano eh. 'Di ba ngayon bihira na yung gumagamit ng yung radio transceiver dahil sa cellphone, dahil meron ng cellphone. Pero yan ang isa sa mga pinakamahusay na pinaka-naasahan. At may kilala nga akong gumawa ng thesis diyan. Sa school thesis. Maganda bang grades na nakuha niya? Ang laki ng naitulong ng radio transceiver sa panahon ng emergency, lalo na yung July 16, 1990 earthquake. Yan. Yung radio transceiver na yan. Uno, matindi. Uno sa thesis. Yung mga taga-Lyceum pala masyadong generous sa pagbibigay ng grade. Ang gumawa po ng thesis na yan, ang pangalan ay Jerry Caballero Baha. Marami pang baka kayo meron pang total Friday ngayon. Naman. Mag-ambag nga kayo doon sa mga nakakalimutan nating mga banggitin sa mga karanasan. Na hindi na marahil ma-appreciate kayo, hindi na mararanasan din. Pero magandang ikinukwento sa ating mga anak. Para makita nila yung mga pinagdaanan natin. Ang binabanggit doon nating Generation X ay born 1965 hanggang 1979. Yan. Dito tayo pasok, kumbatsero. Yes, yung mas nauna sa atin ng konti, yung baby boomers. Yung baby boomers, si mother. 1946, pinanganak mula 1946 hanggang 1965. So marami ring karanasan itong mga to. Mas marami. Kaya lang ngayon pagdating ngayon, medyo may idar-idar na itong mga ito. Hindi maikukwento eh.
tsaka hindi na Attorney Ronnie Heron, marunong ka naman ng mga technology ngayon na mga makabago. Tayo lang na nagigitla tayo sa mga bago eh. Oo, sa mga bago ngayon eh. Ayan, yung karanasan natin na yun, yung binabanggit natin kanina yung sa pagtawag-tawag sa mga nasa abroad. Natatandaan ko si Bobby. Si Bobby. Nasirang si Bobby Reynera. May pinagamit pa sa aking linya dati noon eh. Yung may wire. May wire? Isasaksak mo lang sa telepono mo. Makakatawag ka na sa abroad. Magaling ha. Oo. Magaling na scam yan ha. Yun yung panahon na ubod ng mahalang jumper, long distance or long yung overseas call. Parang jumper nga. Parang jumper. Pero yun yate parang magsasubscribe ka yata sa isang yun yung mga naunang technology na bago lumakas ng gusto ang internet. Totoo. Tapos yung yun daw isa nalimutan daw natin, kumbachero. Yung CD. CD na iwan. Pagkatapos nung cassette, sumunod 8-track. May 8-track pa. 8-track. Yung sa music, mas maganda raw ang music noon, yung malaki. 8-track na 8-track doon narinig yung magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Di ba? Victor Wood. Victor Wood. Tapos sumunod nga dun yung CD. Tapos naging DVD. Mas dumi na pero sandali lang nabuhay ang no? Sandali lang. Pakabilis ng naging buhay ng DVD. Dati, parang kung bibilangin kong Bachero kung ilang mga 1-2 taon lang yata yung DVD. Oo, parang ang bilis nawala Baka hindi naman, pero dahil ang dami pang na-raid ng optical media. Ang daming na-raid dati dyan. Tsaka nung una, pagkamahal-mahal. Nung dumami na ng dumami, wala, pinamimigay na nga lang. Pinamimigay na, totoo. Sa lahat ng bangketa, mabibili mo na, DVD, Blu-ray pa. Yung linaw, linaw. Malinaw naman talaga dito sa San Juan, sa Green Hills. Ngayon, wala ka na makitang DVD player. Wala na. Kaya kabilis talaga. Kaya kung Bachero, itong technology, kailangan makasabay tayo dito eh. Hindi ba yan ang sising alipin ang mga katulad po ng Kodak. Yan yung Kodak. Hindi nakasabay. Yung litrato, Ang Kodak Center diyan sa may Rochester, New York, napuntahan ko pa yan, kumbachero. Talagang siguro yung may-ari niyan gustong tumalon doon sa building doon sa hindi nakasabay sa Los Angeles, doon sa Hollywood. Sa Hollywood. Meron pang doon na Kodak Theater yata. Di ba? Meron wala na. Hagdan na lang ngayon yun. Wala na, sarado na. Grabe, tinan nyo na. Yung Magic Jack daw yun, Magic Jack. Yung jumper. Yung jumper para makapag long distance ka. Ito, sabi ni Api J, yung pen pal saka phone pal, nako, maganda rin yan. Yung pen pal saka phone pal. Tapos yung mga card ng Hallmark, yung magsusulat ka sa mga crush mo. Yung card, mga cards. Talagang greeting cards. Pababanguhin mo pa ng konti 'yon. Tapos pagka magpapadala ka nun may nag-message si Bernabe Hernandez, vinyl record bumabalik ngayon. Yun talaga. At ang mahal at ang ganda ngayon. Maraming nagbabalik sa plaka. Baka daw nalimutan mo yung Betamax, sabi ni Delia Cato. Yan pa nga pala. VHS noon. Betamax. Yun ang mga nawala Tapos stationary, nakaamoy ng mabango to si palagay ko si Het nasa stationary period na. Mukhang maraming sinusulatan. Yun nga, makikipanood ka ng Betamax. Dahil wala kayong Betamax. O kaya sasabihin sa iyo, meron akong bago. Manood tayo. Bold. Tapos naging VHS. Talaga naman.
Yun yung mga generation. So, baka isipin nyo na. Ulitin mo nga yun, baby boomers, anong taon pinanganak? Ang pinakauna na binigyan ng pangalan ng sa generation, yung greatest generation daw, kumbachero. Greatest generation. Ito yung mula 1901 hanggang 1927. Okay. Sumunod yung silent generation. Silent. Mula 1928 hanggang 1945. Mga tahimik pala yan. Oo, siyempre may gera. Ang gera. Sa bagay, katatapos ng gera nung First World War, tapos gera uli noong 1939. Tapos sumunod yung panahon ng Cold War na tinatawag. Tapos eto na, pumasok na yung panahon nila ka Soji Jimenez, yung baby boomer. 1946 hanggang 1964. Ang mga music din yan, iba rin eh. Mga heavy metal. Tapos pagtuntong ng 1965 to 1979, yun na yung Generation X. Diyan na yung andyan na yung Beatles, ano? Oo, andito na yung Beatles. Andyan na yung Bread, diyan na sumikat si Carpenters. Di ba? Tsaka tsaka yung si Michael Jackson. Jackson. Dito sa ito yung kapanahon ng siya yung pagkatapos ni sino na to? Si Elvis Presley. Ang sumunod si Michael Jackson. Tapos millennials, ito na mga millennials, 1981 hanggang 1996. Ayun. Tapos Generation Z, 1997 to 2012. Gen Z. Ano, 1997 to 2012? Yan ang Gen Z. Tapos yung ngayon? Tapos meron pa pala ngayon, yung Generation Alpha, 2013 hanggang 2024. Bata meron ba, ibig sabihin may susunod pa rito. Malamang, yung 2025. Sila Zoe ba anong 2008 si Zoe eh. So Generation Z, Gen Z. Gen Z. Ayan, Sana kayo nang kayo nang yung Gen Z na yan tsaka Generation Alpha. Sana sa generation na ninyo matupad yung mga pinapangarap nating pagbabago. Pangarap kasi natin kumbaga nagpalit-palit na tayo ng, sabi nga nagkaroon na tayo ng mga napakatatalino na mga leader. Nagkaroon tayo ng mga nagkaroon pa ng karanasan sa abroad, sa pag-aaral sa Harvard, saan-saan. Pero saan tayo pinulot? Nagkaroon tayo ng matipuno na presidente. Si dating Pangulong Duterte na talaga namang kinatakutan. Pero ang nun, malayo eh. Na-tsempohan kasi si dating Pangulong Duterte din, kumbachero, ng pandemic. Yung kanyang second half ng pamamahala, inabot din ng pandemic. Maganda sana yung umpisa. Pero sa totoo lang, kumbachero, hindi lang presidente. Mula po sa ibaba, ibig sabihin, mga barangay kapitan. Ngayon kasi ang mga dati kasi ang binobotong mga barangay kapitan, basta malakas makipag-inuman eh. Yun ang barangay chairman eh. Ngayon, hindi nga alam kung ano trabaho ng barangay chairman. Kaya nga sabi, di ba, dapat apolitical lang barangay. Alam naman natin na sa ngayon, sa pangyayari, kalokohan yung sinasabi na yun. Dapat talaga kasi sa baba, sa taas, kumbachero. Kung ang taas ay nakikitang walang corruption pa rin ang pangunahing nating problema. At tinitiyak yan ang magagawa ng mga susunod na linya sa kanya. Bababa yun eh. Totoo. Bababa hanggang sa baba yun. Hanggang sa naglalaway na lang tayo sa pagkainggit. Pagka pumupunta tayo sa ibang mga bansa, makikita natin kung paano nila pinamamahalaan ng kanilang bansa, kung gaano sila kalinis, gaano ka-organize, gaano kasunurin sa batas ang mga tao. At paano nila hulihin, ikulong yung mga matataas na opisyal nilang involved sa corruption. Totoo. Diba? Yun ang ating pinapangarap. At baka nga pagdating ng mga ilang percent kumbachero ng mga botante nitong 2025 midterm elections ang millennial at Gen Z. 63%. Ayan, 63% daw po ay millennial at Gen Z. Sana huwag kayong inyo na. Sana huwag kayong mahawa. Ayun. Doon sa mas naunang generation sa inyo. Ayun. Sa generation namin. Yun mismo. Itong mga bagong generation ito at kayo ang magpatupad ng pagbabago. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna.
Sa mga taga-barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite. Abay, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon, mga cellphone. Ano bang generation kayo? Kayo ba'y baby boomer, Ayan. Generation X, Millennial, Gen Z, o Generation Alpha? Sabi nito si Primus Interpares, proud to be in my generation. Ito hamon to sa mga makabagong kabataan. Disiplinado. Sabi Ayan. ni Primus Interpares, disiplinado yung generation daw nila. Magalang, matiisin, may GMRC, Ayun. at maganda ang movies at music. Yo. Ayos. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker. Namang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Dalawang minuto na lang, alas 7 na. Uy, totoo yung sinasabi namin sa inyo na si Elon Musk ay nagsumite rin ang kanyang courtesy resignation. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Nag-resign na rin, umalis na rin sa Trump government. Siguro sabi tapos na ang aking misyon. Tapos na ano ba yung kanya, yung Dogecoin. Meron siyang Dogecoin sa cryptocurrency. Department of Government Efficiency. Government Efficiency. Siguro sa palagay niya nagawa na niyang maging efficient. Nabawasan yata yung malaking budget ng US government Sa pagpapasweldo sa empleyado. ang dami yata niyang pinagsisibak Pero sa totoo lang, kumbachero, no offense sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, dito sa Pilipinas ang tinutukoy natin, kapag ka mas naging efficient ang pamamalakad, hindi kailangan ng katakot-takot na empleyado sa gobyerno Totoo yan. Halimbawa lang, kung totoo lang yung digitalization, na magiging digitalize ang karamihan sa mga transaksyon, aanin mo pa yung katakot-takot na mga Totoo Windows yan. dyan. Ang laking mababawas yan. Kaya lang, dito rin sa atin, ayaw ng technology, dahil dyan din mabubuko yung katakot-takot na kalokohan. Eksakto. Yan din ang bubura sa corruption. Ay, nako. Parang kanina kong bachero, kinukwento ni Zoe na dahil kasabay ko nakikinig doon sa interview ni Kong Angel kay Maricar Bautista ng DOTR. Sabi niya, Daddy, yung single journey ticket sa LRT, hindi ka makakabili via e-wallet o GCash. Kailangan magbabayad ka doon ng cash. At hindi papel. Single journey lang kasi. Kailangan barya. Sakto. Sakto. Pwede mo kasi naman. Kasi nga, hindi siya. Tsaka single journey ka lang kasi. Isa lang Pero ganun pa man kumbachero, kahit naman tayo nagpunta sa Singapore, pag magsi-single journey ka, pwede mo siyang bayaran yung single journey ticket ng cashless. Ng cash. Yun Pero dito sa atin, hindi pwede. Ayan, baka yun Maricar. pwedeng gawa ng paraan. Si Maricar siguro kailangang sumakay muna sa LRT. Mukhang pare-pareho tayong matagal nang hindi nakakasakay sa LRT at MRT. Ito si Sophie sumasakay sa LRT to. Kaya nga. Kaya alam nila yan. Kaya kapag napakinggan nila kung ano yung sinasabi ng isang hindi nakasakay, alam nilang hindi nakakasakay yan. Kaya lang taga DOTR so dapat alam mo. Kaya sabi nga ni Sophie, hindi walang cashless doon sa single journey. Kaya marami daw kumbachero, di ba may kiosk sana. Bili ka single journey ticket. Okay sana yun kaya lang kung wala kang barya, hindi ka makakabili, pila ka dun sa meteller. Yun ang nagpapahaba, isa pang pinipilahan. Napaka-basic nun So yung kiosk para lang sa exact amount na barya. Parang ganun ang sitwasyon, kumbachero. Barya. Di ba
Wala pa tayo nun. Yung mga nakikita natin sa abroad na kahit wala kang barya, kahit buo ay bigay mo, susuklian ka. So, maglagay nga tayo niyan. Gumawa nga tayo ng ganyan. Gagayahin lang naman eh. Gagayahin na lang. Manggaya na lang tayo. Ayan, ano bang input ninyo? Sa ating huntahan, sa inyong mga generation. Ito may nagbigay sa atin kanina dito, yung tungkol sa nawala ito. Yung tungkol sa ditubo, kumbachero, yung vacuum tube pa ang gamit sa mga TV, sa mga appliances, sa amplifier. Yun talaga inabot natin yun. Talaga. Na ang lakas uminit noon, tas makikita mo pag tiningnan mo sa ilalim yung yung amplifier mo, umiilaw talaga yun. Umiilaw. Ngayon bumabalik yun. Ganun. Pati yun, hindi lang yung plaka, pati yung mga ditubo na gano'n. Ibinabalik. Nakita kong may gamit ngayon niya si Attorney Bal. Attorney Bal Asadon ng Hogad. Meron siyang gano'n. Tapos tsaka yung turntable, yung plaka, may setup. Nung makita ko yun, bumabalik pala mga ditubo ngayon. Ayun na nga pala. Yun na, mainam din naman. Na yun, bumabalik Actually, sa isang banda kong bachero, yung ibang mga bata ngayon, pati yung music nung matatanda, na-appreciate na nila. Ayan, yun ang maganda. Talagang timeless ang music nung panahon natin tulad dito, mga music ng Queen. Music ng ABBA. Ayan, ABBA. Gusto ng mga bata ngayon yan. Tapos lalagyan ng yung babaguhin ng konti. Ano ba tawag sa ganon? Mo-modify mo ng konti. Yung i-remix. Nga pala yung culture of reading, sana mabalik sa atin, kumbachero. Dahil nga yung mga bata ngayon tamad na. Manonood ka lang ng TikTok, ng Reels, makakakuha ka, punta ka sa YouTube, may mga video. Tinan mo ang National Bookstore, ilan na lang ang makikita mo pumapasok doon. Makikita mo na lang doon yung bibili ng sobre. Dahil politiko siguro yun. Alam mo alam mo pag sinabi ko sobre. Politiko siguro yung bibili nun. Hindi ba, kumbachero, ang culture of reading nawala na. Yun yung kinaiinggit ko dati. Kinukwento ko sa yun Nung ayaw mong pumunta ng Amerika. Then nauna ako, mauna ka na nga. Mauna ka na nga. Nung nagpunta kami sa Amerika, mga halos ang buwan yung natin, yung IBLP. Yung IBLP na sponsored ng US government. US State Department. Di pumunta ka sa bus station. Pumunta ka sa waiting shed, yung intayan. Makakita ka ng mga tao. Hawak-hawak libro. Pagpunta mo sa tren, hawak-hawak libro. Pagpunta ka ng coffee shop, hawak-hawak libro. Kaya sabi ko, itong culture of reading na to ay dapat na mabalik sa atin. Nung araw kasi may comics punta ka lang sa tabi ninyo. Ayan may mga nagme-message nga rito sa YouTube natin. Aliwan, Hiwaga Comics. Di ba? Di ba? Makakapagbidahan ka na doon sa nagtitinda, makakabasa ka pa ng libre. Talaga naman. Marami hong magandang balikan sa ating kasaysayan na may mga mapupulot tayong aral. Ito, yun to daw mga taga Banay-Banay, Amateo, Cavite. Nakikinig lang, kikita pa! Aba! Banay-Banay! May nanalo na! Aba! RH6 Sherwin Alfaro. Go, 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 go! Tama kayo, Kapatid Jerry, dapat nga ibalik yung culture na pakikinig lalo sa radyo. Dahil ito libre na, mananalo ka pa. Kesa naman yung mag-load ka pa ng ilo-load mo sa cellphone mo para manood o mag-scroll ng mga paborito mo mga site. Pero dito sa Barangay Banay-Banay, ito yung daan patungo sa Balite Falls. Kaya dito yung, pero ang pinakamatagal na hindi nababago ay ang AM radio. AM radio. Sherwin, AM radio. Mula pa sa panahon ng The Greatest Generation. The Great Generation. Greatest Generation hanggang sa Generation Alpha ay buhay na buhay ang AM radio. Meron pa alam niyo ba yung generation na nakakapanood kay Thor nung araw? Generator, yan yung kanilang generation. Tapos yung mga
mahilig sa mga sis. Genesis yan, Generation Sis. Ay, ang laki ng TV. Sandali. At namasok na kami ng bahay dito sa barangay Banay-Banay. Magandang umaga po. Tignan mo naman, ang aga-aga nakasunin sa Sir Ace. Pangalan niyo po, sir? Ace Hapatinga po. Si Sir Ace. Palagi kayo anong generation nyo? Generation, millennial po. Millennial. 1982. Ayun, pasok sa millennial. Pasok sa millennial. O kaya, tignan mo naman yung dekorasyon ng bahay. Tignan mo, millennial na millennial. Yun. Ang palagi kayo nanonood ng DJ Ray. Everyday po yan, kahit nagbabike po every morning. Tuwing umaga. At bakit kayo nakasunin palagi sa umaga? Updated po sa balita, tsaka maganda kasi yung tandem nila Katorning tsaka Jerry. Ever since pa po, nung mga dating stasyon pa, lagi po sila. Salamat, Ace. Ano ba ang hanap buhay ni Ace? Ano po? Anong hanap buhay? Opo, meron pong piggery farm po dito sa Indang. Tamang-tama po dun sa topic niyo po Kahapon. Oo nga. Kumusta ba? Kumusta ang piggery? Kumusta ang piggery nyo? Okay naman po. Talagang yung challenge lang ngayon ay yung ASF, yung vaccine. Sana payagan na po ng gobyerno yung testing po para magkaroon na po ang buong Pilipinas. Ilang SAW level kayo? Ngayon po, ang SAW level po namin ngayon ay nasa 80 po. 80? Pwede. Paparami pa. Ayos yan. Ayos na. Maganda naman ang kita sana sa backyard hog racing Maganda po talaga dahil unang-una basic needs po yan, pagkain. Ang talagang kailangan lang po talaga ay yung approval po ng government natin para po sa ASF vaccine. Actually, marami na po yan. MSD, Boehringer, dami na pong lumalabas na gamot. Approval lang po for testing para magkaroon na po. Pero yung 80 SAW level, kumbachero, malaki-laki na yun. Malaki na yun. Gaano kalaki yung figure nyo, Ace? Sa Google Map po, mga ganyan lang po kalaki. Pero para papalaki yan, sigurado. Sa susunod ay tulong po ng Diyos, lalaki po yan. Tama. Anyway, Sherin, take it away. Ito, papakita ko lang talagang solid follower at listener nyo. Katonying itong si Kuya Ace. Dahil may litrato kayo rito. Meron pala. Bisaya. Katabi niya po yung kamukha niya po or mas pogi pa po si Katonying dito. Ito po, si Yorme. Ayos Baka naman. Walang pansin. Siyempre meron. 1,000 pesos. Yay! Dapat po sa misis niyo na. Si Mrs. Entrego kagad. Mapupunta. Siyempre, ang pabigas ni Katonying at ni Ka Jerry D. Sir H. Bigas. Yay! At siyempre, si kasama pa yung Ternong Deezer H Grocery. Thank you. At dahil kayo solid pa ng Deezer H, magkakaroon kayo ng uniform. Kay susuot nyo, Monday hanggang Friday, walang labahan, walang umalan, puting-puti pa rin. Deezer H t-shirt. Dahil isa yan, maghihiraman pa kayo. Salamat po. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa patuloy niyong pagsuporta at pagmamahal sa DZRH, lalo na sa 2x2 sa DZRH. Kaya naman sa mga nais mo na ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Mga kinasusunod nating Malacash winner sa DZRH, Malacash from ice number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Salamat po sa mga Radio Gaga dyan sa Barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite. At sa mga taga-subaybay pa natin na talagang tutok na tutok. Attorney Romulo Macalintal, magandang morning! Magandang morning, Attorney Romy Mac. Sabi ni Attorney Romy Mac, kung lahat ng leaders natin ay tulad ni Vico Soto, ayan, unlad tayo. Ayan talaga. Millennial yan, kumbachero. Millennial yan at talagang, kumbaga, pwedeng maging idolo. Pwedeng maging pattern ng ibang gustong
mamuno sa gobyerno. Yun. Jerry Labasan, Aya Jelom Time! Ate Emma Joya, Ate Emma Hoya, maganda morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, Engineer Tony Nanggel. 12 Sakto. minutes, 7:12 ng umaga. 12 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday at 30 ng Mayo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Arnie Teves, hawak na ng NBI. Mahigit sa 20 counts ng kasong pagpatay kinakaharap sa kanyang pagbabalik Pilipinas. CIDG Chief General Nicolas Torre III, bagong PNP Chief. Attorney Darlene Berberabe susunod o nanumpa na bilang bagong Solgen. MSRP sa karneng baboy. Muling itatagda ng Department of Agriculture bentahan ng 20 pesos per kilong bigas. Sa minimum wage earners, sisimula na sa June 13. Edukasyon, agrikultura at healthcare dapat daw unahin ng Kongreso ayon sa SWS survey. Mga exempted sa odd-even scheme ng MMDA sa EDSA, nadagdagan pa. Doktor at mga media, kasama na! Vulcan nakapagdala ng mahinang pagsabog. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, nagpalipas na ng gabi sa NBI headquarters sa Pasay City si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves matapos na ipadeport mula sa Timor-Leste at dumating ng bansa kagabi. Sumailalim sa medical exam at booking procedure si Teves sa NBI kung saan bumisita rin ang kanyang ina. Masinsinan din na sinuri ng mga tauhan ng NBI ang mga gamit ni Teves na kanyang magagamit sa oras na madetene. Ayon sa legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, inaasahang maagang dadalhin ang dating kongresista sa Building 14 sa Muntinlupa na magsisilbing detention facility nito. Pagod na po si Congressman Teves sa kanyang biyahe at pagod na rin po ang mga kawani ng NBI. So bukas na po siya ng maaga dadalhin sa Building 14. Doon po sa Muntinlupa na ito ay facility ng Bucor, ngunit ito po ay hiniram yata according to Director Santiago ng NBI upang maging kanilang detention facility. Parang dating parang convicted na yun. Munti kagad parang convicted na Parang bilibid kagad pero hindi pa. Dahil hindi pa naman nag-uumpisa ang trial sa kanya. Correct. Yun po si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kong Arnie Teves. Ito na ang panahon para harapin ni Teves ang hustisya. Ito po ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos matapos na kumpirmahin ang pagbabalik Pilipinas ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ayon kay PBBM, una niyang nalaman ang impormasyon mula kay Prime Minister Sanana Gusmao sa katatapos lang na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia.
Sinabi anya ng Prime Minister na handa na ang Timor-Leste na pabalikin si Teves sa Pilipinas. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng PNP. Papalitan ni Torre si outgoing PNP Chief General Romel Marbil na magre-retiro sa June 7. Bago naging CIDG Chief, pinangunahan ni Torre ang pagpapatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court noong Marso. Bago naman itinalaga si Torre bilang hepe ng CIDG, naging hepe siya ng Davao Region Police na nanguna naman sa operasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kumpiyansa si outgoing PNP Chief General Romel Marbil na maipagpapatuloy ni General Nicolas Torre III ang mga programa sa internal reform at laban sa kriminalidad. Ayon kay Marbil, si Torre ay isang masipag, subok at may prinsipyong opisyal. Hinikayat ni Marbil ang pulisya na ibigay ang kanilang buong suporta sa pagpasok ni Torre bilang ika-31 pinuno ng PNP. Si Torre ay gumawa ng kasaysayan bilang unang lakhan mula sa PNP Academy, tagapaglunsad class of 1993 na mamumuno sa kanilang hanay. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dean Arlene Berberabe bilang bagong Solicitor General. Papalitan ni Berberabe si Solicitor General Minardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Si Berberabe ay nagsilbing Dean ng University of the Philippines College of Law. Samantala, nakatakda rin palitan ni Dr. Shirley Agrupis si Commission on Higher Education Chairman Popoy De Vera. Nagsilbing CHED Commissioner si Agrupis na humawak sa 22 state universities and colleges sa buong bansa at nagsilbi na rin bilang Pangulo ng Mariano Marcos State University. Target ng Department of Agriculture na muling magtakda ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy sa dulo ng Hunyo o unang linggo ng Agosto. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na itatakda sa 380 pesos kada kilo ang MSRP sa liempo, habang 340 to 350 kada kilo naman sa pigi at kasim. Ayon kay Laurel, pinaplantya na nila ang revised plan kung saan direkta ng bibili ng karne ang FTI o Food Terminal Incorporated sa mga farm at sila na rin ang magkakatay at magdi-deliver sa mga retailer. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na bawasan ng middlemen upang mapababa ang presyo sa mga lokal na pamilihan. Di ba't pinadala ko sa iyo yung listahan ni Heidi? Oo nga, mas mura. Tinitingnan ko nga uli yung listahan ni Heidi na ipinasa ko. Eto, yung liempo, 350 to 400. Oo. Ang ribs, 250 to 280. Ang batok, wala daw tenga. Walang tenga. Batok kaya lang. pala hindi sila marinig ng baboy pagka tinatawag nila ang batok, 250. Ang kasim, 275 to 300 at yung pata, 280. Ayan. Ito, pre-delivery pa yan. Dinideliver. May tagpuan lang, kumbatsero. May tagpuan. May tagpuan, hindi na dadalhin sa bahay. May tagpuan, pupuntahan mo pa rin. Pero, ang sinasabi natin, ba't ito'y at sila, diretso sa katayan to, kumbatsero. Hindi imported to, mga kababayan. Bakit napakamahal sa palengke? Kaya tama itong direksyon nila Secretary Francisco Tiu Laurel, kumbatsero. Na kung ang bibili na mismo sa mga farm itong FTI at yung FTI naman wala nang middleman, magkakatay at diretso na sa retailer, mawawala yung middleman. Yung pasa-pasa kasi siyempre yung pinasahan kailangan kikita rin yun. Totoo. Tapos ipapasa sa kabila kailangan kikita rin yun. Ayun. Gusto niyo po ba yung karne na binanggit ko? Maganda po ang quality niyan. Kung namamahalan po kayo sa at hindi double dead yan, ha? Hindi.
Wala namang nakakaisip na gano'n yun eh. Siniguro ko lang. Kasi sasabihin ng iba, ba't napakamura niyan? Double did siguro yan. Wala naman nag-iisip, ikaw lang yun eh. O kaya, ano kaya yan? Bulugan kaya yan? Alambot. Batang-bata, dumalaga. Inahin siguro yan. Siguro mga naka-77 beses na nakapanganak yan. Ano ginagawa ng turbo niya? Susunod! Dito mo. Ulam yung binanggit mo kanina, sa bigas naman. Sige. Kailan ba talaga mabibigyan, mabebentahan ng 13 pesos, ng 20 pesos per kilo ang mga minimum wage earners? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 722. This nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:28 ang ating oras. Ay, kumusta ang mga baby boomers at mga Gen X dyan na dati-rati kailangan pang umakyat ng bubong ng bahay para pihitin ang antena? Naku, ilang beses natatandaan nyo ba? sa atin yan. Meron ba kayong ganong karanasan? Halimbawa, nanonood ng basketball, kumbatsero. Oo, tapos biglang tapos ay lumabo. Lumabo. Yung malapit na yung ibang pukpukan. O di pipihitin yung antena. Pipihitin yung antena. Okay na ba? Okay na. Pagpapasok ka na, balikan mo, bumabalik. Pagpasok mo, tapos na yung tapos laro. na. Ayan ang yung mga bata, yun ang nahutusan eh. Ngayon, wala nang ante-antena. Wala na. Cable na ngayon, cable o kaya sa YouTube. Kaya lang, nabanggit ang cable. Naku, mga taga Sky Cable. Ano ba ang cable mong gagamit pa ngayon? Wala, pinaputol ko Pinaputol mo Matagal na? ko nang pinaputol. Mula nung natanggal ako sa ABS-CBN. Pinaputol mo? Ako naman hindi ko pinaputol. Aawa naman ako doon sa mga tao doon. Para meron pa rin naman silang nakukolekta sa akin. Kahit na noon pa, nandun pa tayo sa nirereklamo ko ng Sky Cable eh. Minsan nga, habang nagpo-programa tayo, di ba, binanggit ko yung mga mali-mali at mahinang serbisyo nila. Hanggang ngayon ganun. Hindi ba nabili na ng kanyang Sky Cable? Nagpartnership na sila ni Dennis Uy. Kay Dennis Uy ba? Nung una kasi di ba kay MVP, hindi natuloy. Hindi nagkatuluyan. Halos isang buwan kaming walang cable. Tapos makita ko, siningil pa ako. Baka inoto charge doon sa credit card ko. Tapos wala kang matawagan para magreklamo ka at mabulyawan mo man lang. Gusto mo lang makapagigante. Dahil ano na sila, yung puro ganun na ginagawa ngayon AI o kaya internet nang pasasagutin sa iyo. Kung ano naman na sinagutan ko, babalikan daw after 2 days. Walang nagpunta. Hanggang sa nagsawa ako. Inaabangan ko na lang na kung sisingilin ako ngayong itong first week ng June. At paghihigantihan ko, biglang nagkaroon ng isang araw. Biglang nagkaroon. Ng mga naman. Kailan maghihiganti ka na? Ibig sabihin ayaw lang nilang ilagay mo sa iyong bibig ang batas. Ang batas. Kaya lang, mga taga Sky Cable, kung gaano kayo kabilis maningil, dapat ganun din kabilis ang inyong serbisyo. Ang dami na nga, konti na nga, ilan na lang nga kami nagke-cable ngayon eh. Actually, ayaw nyo pang bigyan ng magandang serbisyo. Yun ang sasabihin ko, kumbatsero, mula nung nag-pandemic na yan, kasi 2020 nung tayo ay napaalis. Nakatutok na ang tao sa internet, sa YouTube, sa Netflix. Kaya sabi ko, kung ganun din lamang at wala namang nanonood na dito, putulin na natin. Nag-a-accel lang tayo ng bayad dyan. Kaya mula nun, mga 5 years na. Minsan pa, bibigyan ko pa ng isang pagkakataon yan. Paano? Bibigyan ko pa ng isang pagkakataon niya. Tumalikod pa. Bibigyan ko pa ng isang pagkakataon niyan. Pag nangyari uli yan, ipapuputol ko na talaga yan. Naman, tinan nyo, mawawalan kayo. Kukunti na nga lang, mawawalan pa kayo. Sa subscriber. Ayusin ninyo. Ay, nako. Samantala. May panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang isang, kaya ito? Anong generation kaya itong si RH15, Giselle Ricaport? Coming, Giselle! Gen Z yan si Giselle. Giselle,
Oo. Gen Z ka? Gen Z? Gen Z ka ba? Gen Z ka? Gen Z ba ako? Ilang taon na ba? Baka ma-reveal yung age ko eh. Wow, talaga naman. Hindi nga totoo, yung totoo. Anong 19 ka? Anong 19? Ha? Nasa kalendaryo pa ako, Kaderica. Oh, yun naman pala eh. So, kung nasa kalendaryo ka pa, Gen Z ka pa. Oo. Oo. Gano'n na nga. Parang yung edad. nangongo ka doon. Nangongo bigla. Hindi kasi, pangit kasi na tinatanong yung babae ng edad. Hindi naman namin tinatanong edad eh. Kung anong generation lang. Generation lang. Wala nga natin na-reveal, basta nasa kalendaryo pa ako. Ayan bang ibabawas mo na yan pan-Gen Z ba yan o pang baby boomer? Naku po, pangalawang beses, panibagong dagdag bawas na naman sa presyo nga ng mga produktong petrolyo ang namumuro sa susunod na linggo ayon nga sa Energy Department. Sabi ni Assistant Director Dela Romero ng DOE o Industry Management Bureau, posibleng walang paggalaw o kaya naman tumaas ng 40 sentimo ang kada litro ng gasolina habang maaari namang magmura ng 20 sentimo o tumaas ng 30 sentimo ang kada litro ng diesel. Posible ring walang paggalaw o kaya naman magkaroon ng rollback na 10 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang taas presyo ng posibleng bagong parusa ng Amerika sa Russia, pagtuwag ng mga alalahanin sa tripa sa pagitan naman ng Amerika at ng European Union. Gayon din ang tumataas na geopolitical tension sa oil-producing countries, habang sa bawat presyo naman sinasabing dahilan ang desisyon ng Organization of the Petroleum Countries na magtaas sa hulyo ng produksyon. Dahilan din daw yung pagbagal ng ekonomiya, partikular sa Asia, at ang pagbabago ng prioridad sa enerhiya sa mga bansang tulad ng India na nagre-resulta raw sa pagbaba ng inaasahang demand. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:34. Sa ilan pa nating mga pangunahing balita, ilalarga ng Department of Agriculture ang pilot run ng bentahan ng 20 pesos per kilong bigas para sa mga minimum wage earners sa June 13. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nanghingi na siya ng go signal sa Pangulo para sa pagpapalawak ng benteng bigas. Meron na program o BBM na. Ayun. BBM na program. Ayun. BBM na. Ayan, program. Unaan niyang makakabili ng 10 kilo kada buwan ng 20 pesos per kilong bigas ang nasa 120,000 minimum wage earners na nasa listahan ng Labor Department. Sinabi ni Laurel na nationwide ang pilot implementation na palalawakin pa sa mga susunod na buwan at kung kayang araw ay matapos ang 30 araw ng pilot run. Tiniyak ng kalihim ang sustainability ng programa hanggang 2028. Nauna nang ginarantihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa nakararaming mga Pilipino, dapat gawing prioridad ng mga bagong mambabatas ang mga polisiyang tututok sa edukasyon, agrikultura at health sector ng bansa. Batay sa May 2-6 SWS survey, 87% ang nagsabing dapat natutukan ang pagpapabuti ng edukasyon. Sumunod ang agricultural development at pagsasayos ng healthcare system ng bansa. Nais din ng publiko na iprioridad ng 20th Congress ang pagpapalawak ng mga social welfare program sa mga low-income families, pagpapataas ng minimum wage, paglikha ng mga trabaho, pagpapatupad ng price control at pagpapaigting ng mga reforma sa pamahalaan. Naniniwala ang publiko na kailangan ng makipagtulungan ni VP Sara Duterte para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Batay sa resulta ng survey ng SWS, 74% ng mga respondents ang nagsabi na ang dapat gawin ni VP Sara pagkatapos ng 2025 election ay tutukan ang mga hinaing ng bayan.
Nasa 68% naman ang naniniwala na kailangan munang harapin ng Vice Presidente ang kanyang impeachment case at sagutin ang mga ibinabatong aligasyon laban sa kanya. 61% naman ang nagsabi na pagtuunan na lamang ng Vice Presidente ang paglikha ng mga plataporma at polisiya, habang 59% naman ang naniniwala na dapat ipagpatuloy ng Vice Presidente ang kanyang tungkulin at tigilan ang pamumulitika. Samantala, 50% naman ang naninindigan na ngayong tapos na ang eleksyon ay kailangan muna ni VP Sara na itigil ang pambabatigos sa gobyerno at sa mga programa nito. Nadagdagan pa ang listahan ng vehicle categories na exempted sa odd-even scheme na ipatutupad ng MMDA sa EDSA. Sa huling post ng MMDA sa kanilang Facebook page, kabilang narito ang electric vehicles, pati na ang hybrid. Ayan. Narinig mo? Talagang in-emphasize. Hybrid. Motorcycles at non-motorized vehicles. Emergency vehicles. Public utility vehicles. Ayan. Transport network vehicles. Ayan. Marked school services. Authorized government vehicles marked with official plates. Marked media vehicles. Doctors responding to emergencies. Ayun. At vehicles crossing EDSA via intersection. Common sense naman yun. Tumatawid lang Aminado ang MMDA na marami ang humihiling sa kanila na exemptions at pagtutol sa nalalapit na pagkukumpone ng EDSA. Yung mga hindi naman dumadaan ng EDSA, huwag nyo nang problemahin to. At saka lalo na kung wala ka naman sasakyan, lalo wag mo nang problemahin to. Wag na kasi sasakit na ulo mo. Stress pa kayo dito. Wala naman sasakyan. Tapos kaya hindi naman madadaan pagpasok tsaka pag-uwi sa bahay, galing sa trabaho, hindi naman madadaan sa EDSA. Wag na kayong makipagbabag diyan. Samantala, isinailalim na sa state of emergency ang Tacloban City habang nananatiling limitado ang access sa San Juanico Bridge. Ginawa ang deklarasyon upang mapabilis ang aksyon ng lokal na pamahalaan at matiyak na mapanatiling sapat ang supply ng mga pangunahing produkto sa lungsod sa tulong ng national agencies. Ayon sa Tacloban City Public Information Office, ang San Juanico Bridge ang main gateway papasok at palabas ng Tacloban at lubhang makakaapekto ang limitadong access rito sa economic flow, emergency response at delay sa supply chain. Aminado naman ng Department of Agriculture na dahil sa restrictions na ipinatutupad sa San Juanico Bridge, maraming truck na may kargang produktong agrikultural ang naiipit at hindi makatawid. 2 ang patay sa Siquijor dahil sa isang uri ng sakit mula sa hayop. Ayon sa Department of Health, ang tawag daw po sa sakit na ikinasawi ng 2 lalaki sa Siquijor ay glanders. Hindi ba dito ka namimili? Oo. Diyan nga sa Blanders. Glanders. Ang glanders daw po ay isang zoonotic disease na nalilipat sa tao mula sa mga hayop gaya ng kambing, kabayo at baka. Kabilang sa sintomas ng karamdaman ay lagnat, ubo at pananakit ng katawan. Pinaiiwas ni Dr. Nika Hao, Direktor ng DOH sa Negros Island Region, ang publiko mula sa direct contact at pagkain ng karne ng mga hayop na may karamdaman. Ito, DOH concern to, kumbatsero. DOH yan. Magaling din yung ginawa ni Health Secretary Ted Herbosa Combatsero nabalitaan niya yata na magkakaroon ng mga courtesy resignation. Nag-abroad. Nag-abroad. Na ihalal siya bilang Health Secretary. Kinatawan ng Pilipinas bilang presidente ng World Health Assembly sa Geneva, Switzerland. So parang hindi na siya matatanggal ngayon. Hindi siya matanggal. Sinasabi ng Malacanang, teka, kaya ba siya na ihalal sa WHA bilang presidente dahil siya si Dr. Ted Herbosa o dahil siya kinatawan ng Pilipinas? So kung siya kinatawan ng Pilipinas, pwedeng palitan ang kinatawan ng Pilipinas. May ganong argumento. At meron namang nagsabi na isang ganito.
kung talagang gusto ng Pangulo na tanggalin si Secretary Ted Herbosa, kahit ano pang nakuha niyang posisyon sa international. Walang kahulugan yun, walang saysay yun. Walang base yun. Walang base yun. At paano naman baka pwede siyang maging DFA Secretary. Sa dalas sa pagbiyahe. Sa pag-evaluate daw po ng Office of the President, si Secretary Ted Herbosa ay nakapagbiyahe na ng 28 times. 28? Secretary, Senator Joel Villanueva, totoo ba yun? 28? Raymond Dagpaas, 28? Gaano kadalas yun? Ano yun? Mga thrice a month? Hindi ba? Kung bibilangin mo kung halimbawa tatatlong taon hindi lang buwan-buwan kundi hindi, teka muna, hindi naman siya nag-umpisa, di ba? Kaya nga bago lang 'yan mga 2 taon pa lang naman siya, wala pa. 28. Grabe. So parang twice a month. Parang gano'n. Twice a month. Yun po yung binabanggit. Alam niyo naman, wala naman tayong masamang tinapay kay Secretary Herbosa. Pero nung nag-e-evaluate, bagsak. Tapos ang dami pang biyahe. Kaya iniisip, ilipat na lang kaya sa DFA ito. Yung biyahe-biyahe na yan talagang buti sana kung walang masyadong problema dito sa atin. Kung ganun nga. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, napakadaming problema, lalo na pag ang pinag-uusapan ay serbisyong pangkalusugan sa ating mga mamamayan. At dito po nasusumbatan ng tao ang gobyerno tungkol sa health services. Yun. Susunod! Dito po. Sino itong actress na sinampal ng kanyang ex-husband? Ang tinding sampal daw ang inabot. Mag-asawa ba yan? Oo, dating asawa yung nanampal. Yung sampal? Oo, ayun, yung mag-asawa. Mag-asawa, ang sampal. Sino yan? At kukuha tayo ng update mamaya mula dyan sa Negros Oriental pagkatapos ng maibalik si Congressman Arnie Teves dito sa Pilipinas. Sa pagbabalik ng Pangunahing balita 7:44 balita 10 minuto na lang, alas 8 na. Uy, makibalita tayo mula sa Negros Oriental. Kaugnay ng pagkakapauwi kay Congressman Arnie Teves, si Mayor Janice Degamo na ngayon ay Congresswoman. Yes. Congresswoman elect ng Negros Oriental 3rd District. Nasa linya natin. Mayor, Congresswoman, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes po, good morning, Ka Jerry and Ka Tunying. Thank you po for this time and chance po. Opo, ang ganda naman ng picture nyo dito. Parang kongresista na kayo dito. Yung pang kongresista na po. Opo. So ngayon po ay nagpa-function pa pala kayo as mayor ng Pamplona. Yes. Opo. I still am. Opo. Okay. Andito na po sa NBI custody sa Pilipinas si former Congressman Arnulfo Teves. Kayo na po magsabi sa ating mga kababayan ano po ang inyong nararamdaman bilang byuda ng biktima ng isang karumal-dumal na krimen na isinasangkot si Congressman Teves. Unang-una po, Katunin, talagang meron kaming linya sa Bisaya na sinasabing dalaygon ang buhi na Diyos. No? In Tagalog, dalaygon ang buhi na Diyos. Opo. Buhi na Diyos. Oo. All praise belongs to the living God. Ang tagal naming pinag-pray po, ang tagal naming naging hopeful and then hopeless. Ang tagal naming flustered yung feeling namin. Minsan masaya, natutuwa, minsan hindi. Kahapon, when the families of other victims were calling me, nung isang araw, talagang sinabi ko sa kanila, saka na talaga tayo magsaya pag nakarating na talaga sa Pilipinas. Kaya talaga ngayon, there's reason to rejoice at magiging yung hindi na drawing po yung mga iniisip namin na maghaharap sa court, mangyayari na po talaga because he's now home and he's
sana talagang magiging marathon hearing po ito. Dahil ang tagal din na po naming naghintay. Matagal na naghintay ang lahat dito, Mayor, Congresswoman. Yes. Pero kumusta po sa inyong lugar, sa inyong bayan, sa buong probinsya? Pagkatapos ng buong pangyayari at ngayong nahuli siya, ano pong sentimiento, anong atmosphere na nararamdaman ninyo? It's a lot better than it used to po. Parang nakakasadmang isipin na it has to be Ruel who will be taken away bago talaga kami dito mabigyan ng pansin, matutukan ng government that there is really something wrong happening in the province at that time. Pero maraming beses din kaming lumapit, nag-request kami ng Senate hearing while Ruel was still alive. 2 times we struggled, we strived to meet who we thought were the right people na makakatulong sa amin dito. Pero yun nga po, it has to be his death that will make our request really happen na marinig kami. At nang marinig nga kami, inutukan talaga ng government yung aming probinsya, lalong-lalo na ang 3rd District, para talaga somehow there will be peace in the community. At sana po tuloy-tuloy na ito because with Arnie now in jail, and meron pa nga po kaming isang kaso na tatrabahuin talaga namin yan this year. I know many will come out in the open, basta itong mga kinakatakutan nila will be in jail already. It is only if there's justice po na talagang masasabi ng mga taga Negros Oriental na talagang we are now at peace. Kasi dito, historically, kahit naglalaban ang iba't ibang mga politiko dito, dito lang talaga, this kind lang talaga, ito sila Henry at Arnie, yun lang talaga yung nagdadala ng mga katakot-takot na mga goons, mga patayan. The others naman po, kahit naghaharap-harap kami, nag-ano kami, politically, walang gusto ng patayan dito except for these two. May mga remnants pa ho ba ng mga goons nila o mga diehard supporters nila dyan habang nasa Timor-Leste si Arnie? Pwedeng sabihin natin na talagang biglang yung weekly and monthly death rate of gunning down people in the 3rd District have ultimately talagang have stopped. Pero hindi mo rin maaano na they still has the capability, lalong-lalo na if it is true na yung kanilang yung mga business nila dito na gambling, talagang pinagpatuloy nila sa ibang bansa. Na ano rin, dapat vigilant talaga. Kaya nga, first it has to be itong mga paniwalaan namin na naging brains behind the murders of so many. Pag nasa jail sila, medyo magiging kampante na ang tao na it will not happen again. Yung pong trial po ay diyan sa Dumaguete gagawin, Congresswoman? No, actually the trial have started already with the gunmen. Yung mga gunmen on a monthly basis pinapatawag na sa court at nililitis. In fact, on my part, I'm done already with my testimony, but was also advised to return to the witness stand the moment na mauwi talaga si Arnie Tevez. So ang trial ay nalipat ba dito ang venue dito sa Manila? Yes po. Ang hearing po, monthly po. Consistent naman po yung court. Monthly talaga may hearing dyan sa Manila. And pumupunta kami dyan o kaya yung mga naka-assigned na witness, nagko-coordinate kami na mag-join dyan sa Manila to attend hearings po. Whole day pa nga po tama pala. Entire day is spent. Tama ho pala. Dito rin siya i-detain sa Muntinlupa na dadalhin ngayon, Congresswoman. Hindi pa convicted, Congresswoman. Talaga is sa Muntinlupa. Actually, when I heard that it will be at the NBI, naalala ko yung Jadera. Yes. Baka biglang may ganong mangyari. And I think it is not good for all of them to be together in that one cell there at the NBI. So, sana po, ibang naman. At yung masecure natin na talagang walang mangyayaring yung
katulad ng buhay niya sa Timor. Opo. Well, baka po meron kayong gustong sabihin sa ating pong mga, especially dun sa pamilya ng mga biktima po ng krimen dyan po sa Negros Oriental. Go ahead po, Mayor, Congresswoman. Oo. Yes po, Katunying, yesterday, nagtawagan kami, and because hindi ko rin sila one by one ma-attend to sa mga tanong nila, I decided na kami this afternoon at 3 o'clock. May press con kami na gagawin at 3 o'clock dito sa multipurpose hall ng provincial capital. Nagpaalam na ako kay Governor Chaco, and he said yes. I also even invited him. Sabi ko, tulungan mo kami dito, Gov, and the rest, the families of those who became their victim, kahit yung mga biktima na hindi kasali sa Pamplona massacre, yung mga biktima na before the governor's death, namatayan na sila, they also requested to join. Kaya magkikita-kita po kami mamaya at 3 o'clock. At sa kanila pong lahat na hindi ko isa-isa na masagutin yung mga katanungan din nila, this is our avenue to be heard. So talagang magkita-kita tayo doon. At syempre po, continued prayer po ang kailangan dito dahil hindi po talaga natutulog ang Diyos. Kailangan lang talaga ng mga anak niya na tumawag sa kanya po. And to the government po, sa ating government po, very grateful kami for sending him home. Talagang walang kalalagyan yung kagalakan namin, at bilang mamamayan, strive hard lang din talaga namin to live talaga the kind of life na hindi tayo magiging menace, hindi tayo magiging problema, kung hindi magiging katuwang tayo sa solusyon ng mga problema sa ating society po. So thank you to President Bongbong Marcos and to the entire administration of the Marcos admin po. Salamat po. Thank you. Sa inyong lahat. Thank you so much po. Salamat po. Thank you, Congresswoman elect Janice Degamo. Hoy, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Hoy, advance happy birthday kay Senator Ping Lacson sa June 1. Senator Ping Lacson, baka gusto mo ng reliable at stylish crossover SUV na ang presyo ay hindi aabot ng 1 million pesos. Oo, 998,000 pesos lang po itong all-new Tigo Cross. At meron itong 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9 CVT transmission para sa maswabing at fuel-efficient na pagmamaneho. Sa loob ng Tigo Cross ay may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi na rin nagpapahuli sa teknolohiya ang Cherry Tigo Cross, meron din itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Ako, sa kakatakot-takot pa ang mga freebies ninyo, mga roadside assistance, 3-year libreng preventive maintenance service, at kung ano-ano pa. Mag-test drive na ng Cherry Tigo Cross. Ay, pag Friday talaga napakabilis, ano? Bilis ba't ba ganon kapag Friday? Ang bilis ng oras. Enjoy your weekend! Happy weekend! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan, susunod na!